Oh, another good news mga kababayan, after na magtala po ang Pilipinas bilang pinakang mabilis sa paglago ng ating ekonomiya, 5.9% yung GDP natin. Nangulilat po yung China, 4.9 lang po yung China, pang-apat na lang. Pangalawang yung Vietnam, sunod Indonesia, pang-apat na lang yung China. Di ano niya Mr. Maravillas yung dala mong another good news. Magkakaroon na po tayo ng sarili nating brand ng bigas. Kasi nandito sa atin yung International Rice Research Institute. May field rice tayo po. Pero yung kinakain po natin, Vietnam rice, Indian rice, China rice. Di ba? So sabi ng ng ating gobyerno, importante niya may sarili tayo. We should have our own brand ng bigas. So sa bagong Pilipinas mga kababayan ng ating Pangulong BBM, may sarili na tayong brand ngayon. O yan po ang sabi ng PhilRice. Balita dito sa Manila Bulletin. Philippines to introduce its own brand of high-quality rice soon. Kaya BBM lang po talaga yung sakalam. At may pagpapahalaga mga kababayan sa ating sariling kakayanan na makapag-produce tayo ng sarili nating bigas. That is enough to feed our kababayans. Ayos pa? At sabi po ng PhilRice, kailangan anyang pahalagahan natin yung ating pagkain. Kaya sabi po ng DAI's revival of half rice law to prevent rice wastage. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng magagandang balitang ito sa gitna ng mga controversy sa politika, at sa confidential funds ni Inday na totally inilipad na ng hangin, tinanggal na po ng Senado. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated ng mga maiinit na balita at para sa mga makatotohanan pagtalakay natin ng mga istorya. Hindi po propaganda tulad ng mga ginagawa ni Harimau. Sige, propaganda ngayon ni Harimau. At na-invite pa doon sa China. Nagkikipag-negosasyon po. Para sa West Philippine Sea. Assuming po, wala man siya sa posisyon, mga kababayan, siya na yung nagre-represent sa atin. Inappoint yung kanyang sarili. You see? Kaya mag-ingat po tayo dito sa mga barkada ni Xi Jinping. Mga mga minions ni Maudigs. By the way, before we continue, kung naghanap kayo ng malinis at spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa amin sa Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific, and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Contact number po niya, 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan.
Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, going back dito sa ating topic, mga kababayan. So, ito siya. Magkakaroon na po tayo ng sarili nating brand ng bigas. So, sabi dyan, the Philippines will soon introduce a high-quality rice poised to enter the international market. Yung talagang atin po. So, papangalanan siya, mga kababayan, na Lakambini Rice. Sabi ng Philippine Rice Institute o PhilRice, pag sinabi mong Lakambini, galing po yon sa Lakan. Ibig sabihin ruler noong panahon natin, noong mga unang panahon. Kaya we have Lakandola, galing sa word na Lakan. Yung asawa ng Lakan, Lakambini yung tawag, Muse, kung sa Tagalog, or Queen. Rayna ng Lakan. Di ba napakaganda ng naisip na pangalan po? Hindi lang yung laging Indian rice. Vietnam rice, China rice. Yun. Yun ang nabibili natin kasi pinabayaan po yung sektor ng agrikultura ng mga previous administrations. Naubos yung panahon nila sa politika. Hanggang ngayon pa nga po, mga kababayan, ganun pa rin yung ginagawa ng mga politiko. Buti na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nagpapaapikto. Sige lang po ang trabaho. Kaya tingnan ninyo, umangat ng hanggang 5.9% yung GDP po ng ating bansa. Pinakang mataas sa ating rehiyon. Talo pa natin yung China. 4.9 lang po yung GDP growth ng China. So the best na po tayo ngayon. So sabi dyan, PhilRice Development Communication Division Head Hazel Antonio Bird that they will be coming up with high quality rice that would be part of that could be at par with other known rice products in the international market like the Japanese rice, Thailand jasmine rice. Ganon, mga kababayan. At saka gusto nilang i-revive din yung batas na dapat allowed po tayo na bumili ng half cup rice. Ayan yung napag-usapan kahapon, mga kababayan. So sabi dyan, at present niya, PhilRice, an attached agency of the Department of Agriculture, is promoting Philippine rice to the local market, urging consumers to opt for locally produced rice over imported rice products. So sabi, mga kababayan, ni PhilRice Deputy Executive Director Karen Baroga, the country has now a premium rice na ang tawag NSIC RC160, which is poised to be the brand of the Philippine rice. 160 is a premium rice anya. So yung mga yon magiging tatak sana ng Philippine rice so that they will have that association, the quality rice, sabi po ni Baroga. So ngayon, ilo-launch nila ang Lakambini rice in partnership with the Resto PH. Yon anya yung ililabel natin na Philippine rice na talagang masarap. Ipapakilala din natin sa ibang bansa na parang jasmine. Kasi yung jasmine rice pala natin, Thailand rice. Di ba? So, makikita natin, mga kababayan, na yung pagsisikap ng ating Department of Agriculture kung saan nakapag-appoint na ngayon ng bagong secretary, yung ating Pangulong Bongbong. So, pakinggan natin yung portion ng press conference, mga kababayan, yung usap-usapan doon sa Palasyo Malacanang. Dr. Baroga and Dr. Antonio. Good morning. Go ahead. Tell us about how to be rice-responsible. Yes, Daphne. We have this Be Rice-Responsible campaign, and it's embedded in the message Abakada. So it's easier to remember. So may kampanya sila. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ating kainin. B is or ba is brown rice, ay atin ding subukan at kainin. Ka is kanin, no? Ay wag sayangin, at da is dapat
bigas ng Pilipinas ang bilhin. So it's easier to remember. This time we are involving the consumers para po dahil ang rice ay ating staple food. So it's important that it's not just a matter of technology push na yung farmers ang inaano nating mag-produce ng rice, but also the consumers, they have a role to play by avoiding wastage. Huwag anyang sayangin yung pagkain. Doing that is also very helpful for our health. So those are I think the key messages that we want to say about Be Rice-Sponsible. So it's November, it's National Rice Awareness Month. Hazel, would you like to add more? Yes. Noong 2013, actually nagsimula yung Be Rice-Sponsible campaign, but Be Rice-Sponsible since last year, and it would last until 2028. Ang highlight talaga nito, since mas bago siya ngayon, yung dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Kasi before, our 4 messages, ang kasama lang po doon, I thank our farmers and appreciate their hard work. Pero this time, hindi yung Indian rice, Thailand rice, Vietnam rice. Kasi isa din sa mga goals ng DA, specifically ng PhilRice under the Rice Peace Program, ay tulungan yung ating mga farmers to market their products as milled rice na. Yes. Instead na ibenta nila as fresh palay sa farm gate. Kasi iyon yung isa sa mga reasons kung bakit mababa yung income nila. So, 49% lang ng consumer prices yung nakukuha nila. And malbaba yung income nila dahil doon. So, kung binibili natin yung bigas ng 50 pesos, nakukuha nila less than 25 and babawasan pa yun ng inputs nila, so halos wala na natitira. So kaya in-encourage namin sila to sell milled rice. Now, of course, para may bumili ng milled rice nila, we have to encourage the consumers to buy their products directly. So now we're partnering with institutional buyers to buy from them directly. Just recently nga ayan, para hindi makapurma po yung mga middlemen. Kumita yung mga farmers. So, direktang bibili sa mga farmers. Worth of price mula sa ating mga farmers. So, yung mga restaurants, individually, we're encouraging them to buy the milled rice of our farmers. And we're trying to label them as Philippine rice. Yes. Philippine rice, Lakambini. Para pag nakita nyo yon, you could differentiate what is the local and what is the imported rice. Kasi ang hirap din naman malaman nila kung ano talaga yung dapat nilang bilihin na local rice. So, we're trying the campaign din na dapat makita yung malabel yung mga local rice as Philippine rice para at least alam nila na ito yung products ng farmers natin. Di ba, mga kababayan? Ganon yung ginagawa ng ating pamahalaan. Dito lang po yan sa bagong Pilipinas ng ating Pangulong BBM. BBM. Di ba? Ayan po yung narinig natin kanina na nag-uusap-usap. Si DA PhilRice Deputy Executive Director Dr. Karen Eloisa Baruga and Development Communication Division Head Dr. Hazel Antonio. Dapat ipakilala natin ito mga masisipag nating mga opisyal. At sabi nila, kailangan anya na i-promote natin, i-revive natin yung batas noon na half cup rice. Yung panahon ng ating dating Pangulong Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos. May batas noon mga kababayan, pinare-revive ngayon. Kasi anyan, daming nasasayang na pagkain. The Department of Agriculture is pushing for the revival of proposed legislation aims to prevent rice wastage by pushing restaurants to standardize the serving of half a cup of rice. Ganon mga kababayan. May proposal na niya yan, yung ating Pangulong Bongbong, nung senador pa siya. Kaya lang niya, hindi siya naipasa sa kanyang term sa Senado. O yan po, sabi dyan sa balita. Kaya kinakausap daw nila si Senator Loren Legarda kung pwede ma-sponsoran uli yung bill ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon nung siya pa ay senador. Kasi umaabot niya sa milyon-milyon sa yung nasasayang na pagkain. O ngayon, sabi dito, the post to revive the President's proposed bill came as PhilRice took note of the rice wastage totaling to 7 million a year na pwede niyang could feed 2.5 million Filipinos. Matindi po yung nasasayang na pagkain. So ito ngayon yung tutok
na programa ng Department of Agriculture. Ayos na ayos pa ang bagong Pilipinas natin. Ayos anya, Mr. Maravillas. Ayun man lang po. Short video lang tayo ngayon. Ay importante, magagandang balita. O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo ito, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.